Yes guys. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man ito ninyo napapanood. Today is December 7, 2023, Webes, 1:56 ng madaling araw. Hindi tayo nakapag-record kanina kasi nasa opisina tayo. Maraming ginawa sa opisina. At ang daming inayos sa mga problema ng mga empleyado at kung ano pa at sa iba pang kumpanya natin. Okay, dumating na tayo dito sa bahay. Kaya naman, ito mag-stick na tayo. Umabot tayo ngayon guys ng 46. Refresh nga ulit natin para sariwang-sariwa. Ang dami nag-stick ah. Bumaba na naman siguro to. Oh, bumalik na sa 34. Kasi ito, naging 52 yan. Kaya ito, naging 35. So ngayon, marami na naman nag-stake. Kaya, yung 35. 34. Pero yun na nga, okay lang din naman yun. So tayo, meron na tayong 247. Yun yung update natin kasi tumaas si AXS. Okay, bago yon, i-restrict na natin. Tapusin na natin yung mga daily activities para mamaya kwentuhan tayo. Okay. So, keep pa tayo dito. Run token. Refresh habang naghihintay tayo kay AXS ng risk taking. Okay, connect lang tayo sa wallet. Claim. At ayun na. Tapos na natin maklaim. Check natin kung tapos na rin dito yung staking. Tapos na din. Meron na tayong 34,945. Pang 41 days na to. 41 video pala, sorry. Kasi matagal na po tayo nag-stake. Mga isang taon na. Isang taon na tayo nag-stake. Kahit basahin nyo pa yung history natin dyan. 41. So, 21, 20. Mga 20 lang siguro. 20.5. O, apat din na ano yan. I-excess. Waba, pera pa din yan. Okay. Okay, sa alright, kumusta naman kayo? Malamang, malamang ng mga crypto holder dyan na nakasunod sa ating pagbili ng mga NFT games. Kung sinabihan, yung iba kong tao na mga followers natin sa iba nating pages na malalamang followers, so naka-follow sila. At siyempre, ibang pang personal kasi yon, personal personal account natin. At yun, may mga tao tayo doon nakasabay doon sa binigay ko sa kanilang portfolio ko sa NFT game ngayong taon. Ay yung iba doon nag times 4 na yung pera dahil doon sa yung big time nag times 4 yun big time. Okay, mamaya pakita natin sa inyo mamaya yon. So tapos na tayo mag swap at papasok na tayo sa liquidity. Guys, doon pala sa Berry naglagay ako dyan pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa Berry. Pero syempre kung itatanong nyo ako sa Berry kasi hindi naman ako naglaro ng Pixel, pwede siguro mag-hold lang kayo. Pero kasi, kung papansin nyo yung supply kasi nun guys, wala nakalagay. Kahit sa marketplace, wala nakalagay yung ilang piraso yung supply niya. Kaya, possible, unlimited yun. Kaya, pag unlimited supply, ganun ang batas. Ulitin natin na batas ng supply and demand. Pag sobrang dami ng supply, anong mangyayari sa presyo? Siyempre, babagsak. Ang daming supply. Pero kung limitado ang supply, tataas ang presyo. So, kung titingnan mo dun, sabi ko kasi nyo, aralin nyo, dun sa crypto sa CoinGecko, makikita nyo dun si Berry na wala nakalagay. At hindi ko pa kasi siya tinitingnan talaga yung wallet niya, yung mismong total supply niya. Pero sige, tingnan na nga rin natin. Ayan, type mo lang dyan. Ayan, punta ka lang CoinGecko. Type mo lang dyan si Berries. Ito si Ordi, ganda yan. Berry. Okay, tagal ng ating laptop men. Ang dami siguro. Ba't ang tagal? Berry. Ang dami siguro nagsisearch sa no? Ang dami nagsisearch. Ang dami gumagamit ngayon ng Tignan mo, 93 trillion pesos na yung market cap niya, no? Grabe, all time high ata ngayong araw. Malapit na to. Pag nag 2.5 yan, malapit na 3 million, 6 million. Unti na lang, all time high na si Bitcoin guys, all time high na siya, unti na lang. Kasi 3.3 dati, 'di ba? Malapit na 'yan. Lapit na 'yan. Ikaw na lang wala. Choice mo 'yan. Normal naman 'yun ito BRC20. Normal naman 'yun ng mga
may masasabi ka na naman. Sabihin, may ingay na naman ng mga crypto guru na nagpapakilala magagaling sa dami, sa totoo lang, dami YouTuber. Hindi naman natin sila kaaway, ha. Ayoko naman magkaroon ng kaaway na ganun. Pero sa totoo lang, pag nagbo-bull market kasi, dumadami ang mga crypto guru. Yung magagaling mag-analyze, magaling magbasa ng chart, pero wala nang malaking account. So, ayun lang, medyo, yung iba naman na bago, hangang-hanga, tapos pagdating sa dulo, magpapa-invest, may papasukin, invest kayo dito, ganto ganyan. Ayun na, kawawa lang yung tao. Kaya, ingat din kayo doon guys ha, sa mga ganon. Basta, aralin nyo muna, do your own research para hindi kayo mapahamak kasi pera nyo yan. Pera nyo yan lagi, tandaan nyo, pera nyo yan. Pera nyo pa rin yan. Kahit may nakita kayo maganda, kayo pa rin magkocontrol yan. Pera nyo yan eh. Kayo pipindot, di naman ibang tao. So ito BRC20. Ito mga animal, ano ba to mga animal category ng token ngayon? Check natin. Dahil tapos na tayo sa task. So tapos na tayo sa task natin daily. So meron tayong 34, 945. Copy lang natin yan. Check natin kung magkano. Mababaliw lang tayo konti. At ang bagal ng internet natin guys. Ito pala si Berry lumabas na. At ang bagal ng internet ko ngayon. O CoinGecko lang mabagal. Ayan o, wala siyang supply o. So dito makikita nyo sa Rune Chain kung magkano ilang supply niyan. Hindi ko na kasi makita at search lahat yan. Basta yung bumagsak, lagi siyang bumabagsak. So sana umangat yan. Pag umangat yan, edi wow. Diba? Ayan, bili ka dyan dito. All time low ka. Ang problema pag all time high, ang daming player, babagsak ang presyo nito kasi dumarami ang player, dumarami ang nagpa-farm, tapos hindi naman limitado to. Kaya possible babagsak pa yan. Yun lang ang pagkakaintindi ko base sa experience ko sa batas ng supply and demand. Walang umangat, walang limitado na supply, unlimited. Kaya possible, pag nag-bull market, di ba, magbo-bull market, lahat ng mga nasa mga strong token, nag-TP na yan, maghahanap yan ng lalagyan ng mga NFT games. Pagdating dito, or dito muna maglalagay bago ilipat doon. Ang daming mga player noon. So, pag dumami player, maraming maglalaro, maraming magbibigay ng reward. Pag ang daming bibigyan ng reward at walang limitado yung supply, unlimited, kaya babagsak palalo yan. Base lang po sa akin yun ha. Hindi ko sinabing gayahin yun ha. Okay? So, ganyan lang. Yun sa mga nagtatanong about sa Berry, yung po ang review ko doon. So ito yung sinasabi ko sa inyo na BRC20. Meron din kasing ERC20, di ba? Tapos BRC20. Ang nangunguna dyan, ito si Ordinal. Ayan. So ito yung mga kasama niya na BRC20. Di ba may Tron din, TRC20. Ngayon lalabas na ang Dogi, magdi-DRC20 din ang Dogi. I don't know paano. Or kung meron na baka, hindi ko alam. So basta bahala na sila dyan. Ayan, kanya-kanya naman tayo ng research na lang kayo. So ito top animal racing coin, sino-sino ba yun? Ito mga yan, mga bago sa mata to. Ayan, pwede lagyan yan tag sa 10,000. Kahit tag 1,000 lang. Ito kasi yung magta times 100 yung mga NFT games. Ito, bagong category, animal racing. Search ko ngayon mamaya, balikan ko yan after ng video. Baka may bigay tayong update o idea sa inyo. Makatulong man lang tayo sa sambayanan. So by the way, ito po yung ating portfolio. Nasa 3.3 yan. Total capital ngayon. Ang profit natin ay yan, 1.7 na. So ito yung sinasabi ko sa inyo sa Big Time. Ito nag 400,000 na yan. So parang times 4 na yung pera kasama kapital. At ang dami nag-thank you sa atin ng mga tao natin dati. Yan, sa mga Axie, sa mga shoutout sa mga aking manager, lalo na dun sa pinakamalupit na nagpa-firing. Basta, yung kasama ko lagi sa firing range. Pag nagpa-practice kami, isa siya sa top sa Pilipinas. Kaso nag-asawa lang ngayon. Kaya ang nagtatap ngayon sa firing si Khalil Biray. Pero last year siya yung top sa Pilipinas, buong Pilipinas. Yun yung kasama ko madalas mag-firing. Okay, shoutout doon kasi ang hawak sa akin na scholar noon nasa 1,200 siguro sa mahigit 1,000 sa Axie. So, kasi 2,000 tayo, tapos iba-iba na. Ganun. Okay, iba-ibang leader na, iba-ibang lugar. So, okay. Ito na siya. Okay, Shrapnel, umangat na, diba? Ito kasi yung may parang, may games to na parang Counter-Strike. Ang ganda nito. Ito, booming din ito, lalo na to. Tsaka to, ito yung una pa lang. Bago ko makita si Axie, ito na nakita ko si Star Atlas. So, tumaya tayo dyan, bumili tayo, panalo tayo 100. Kasi ito hindi siya sumabay sa Axie.
I don't know, sumabay ba? Basta bumagsak din siya pero tuloy ang development niya. Pero syempre, hindi kagaya ni Axie na grabing update. Grabe talaga kasi hindi sila nagsasawa mag-update. Kaya, tataas talaga yan si Axie. Medyo hype ako guys kasi galing ako sa meeting. Sobrang dami kong pinagsasabi. Kaya pagdating dito, para na rin akong ganun. Inulit-ulit ko lang. So, ayun na. Beam, yan, Dow, Unibot, okay din yan. Basta, ito yung portfolio ko. Tingnan nyo na lang. Ayan, bumili nga rin ako ng berry. Ayun, lugi na yung 100,000 ko, lugi na. Kasi babagsak pa yan, tingin ko ng babagsak. Sana umangat. Ito rin, bagsak na din. Kumbaga, mga pang-diversify yan. So, tapon pera yan. I mean, swertihan kasi ito kung tataas. Pero malaki kasi yung chance na mag times 50 ito. Pero, yun nga, delikado lang, risky. Pag delikado, malaking pangako, delikado yan. Hindi naman siya nangangako, pero para lang sa akin yun ha. Sa sarili ko lang po itong portfolio, hindi sa inyo. Bahala kayo kung gagayahin nyo, hindi. Basta hindi ko ina-advise na gayahin nyo to na sa sarili nyo. Basta akin to, panoorin nyo kung gusto nyo gayahin. Bahala kayo sa mga nagtatanong portfolio ko sa NFT ngayon 2023. Eto lang po yun. Okay, mag-a-add man ako dyan, wala pa sa ngayon. Kasi kadarating ko lang, so ang dami ko pang. Kasi pagdating ko guys sa bahay, nag-aaral ulit ako ng mga crypto, mga update, mga bago. Usap kami ng mga whales meeting, ganyan-ganyan. Kwentuhan, ganyan. Bago matulog, tapos kung may mga update din sa forex, sa currency, yun. So, ayun lang. Ilan na ba minutes tayo? 11 minutes pa lang tayo nagkukwentuhan. Punta tayo sa Crypto Bubbles. Ano ba umangat ngayon araw sa Binance? Check natin. Ito, 25 pesos. Dami ko nito. BTT, umangat siya. Medyo, BTT, Beam, umangat din yan. Okay din yung Beam na yan. San, meron tayo dyan. Kay Justin San din ito. Oho. Try natin sa mga mabababang crypto exchange. Kasi nandun yung maraming token na naka-add dito. Kasi sa Binance, mahirap dyan. Bago ka ma-add sa Binance, sobrang daming requirements. Kaya, kumbaga, pero pag napunta ka naman, nandiyan kasi mga investor, madami. So, dito sa MEXC, ito yung mga top, BTT para yan. Yung mga token, ito wala niya sa Binance, syempre. Kasi nasabi ko sa inyo, bibili kayo ng token na gusto nyo magtaas ng doble, lang sa mga murang exchanger, sa mga baba. Ito, Coin Gateway, Gate.io, yan din yung mga umangat sa kanya. Okay, Bitcoin halving, 130 plus days na lang yan. Malapit na yan. April 17, 2024. So, pag nag-halving kasi, laging ganon. Before and after halving, nagbabay si Bitcoin. Sa history yan ha. History niya kasi yun. I don't know sa mga susunod na history. Pero kasi maraming catalyst para mag-buy talaga siya. Digital gold ang tawag sa kanya. Okay, animal racing. Tapos na tayo. Wala na tayong pag-uusapan guys. Yun lang. So, maraming salamat sa inyo. Update natin ngayon pang 41 days natin. 41 video. Meron tayong 430, 4945. Okay? Medyo pasilip lang tayo onti ng ating huwag natin puntahan yan. Para mamaya maaral ko yung mga racing yan. AXS. Check natin guys kung magkano na tayo. Update lang. AXS, $7.00 or 392 pesos. Pero nag-400 kanina siya. Tama ba? Nag-400 siya kanina guys. Oh. 400 all-time high niya. 411. Pero check natin ngayon na nasa 392. So meron tayong 34 plus. Meron tayong 13 milyones. 13.7. Ayun. So walang bitawan. Sabayan nyo ako hanggang umabot ng 8,000. At ayun na nga, makabawi-bawi man lang sa mga pagpupuyat natin guys. So, ayun lang. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga patuloy na present. Patuloy na shout out. Patuloy na nag-view at nakikinig sa ating channel. Maraming salamat sa inyo guys. At palakihin natin ang ating channel. Palakihin nyo po. I-share nyo tong channel na walang kwenta na to. Wheels alert kamo. Okay, tawag dito. Share nyo at syempre wag nyo kalimutan i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. And see you again tomorrow. Peace out. Thank you guys. Good morning. 2:00 na ng madaling araw. Thank you. Bye-bye.